eksplosibo. Kasi sinabi pa na sa akin, wala daw siyang habutan ng pera nito, maliban sa kanya. Yung bago niya ako pinauwi. Sunod-sunod na kaso at reklamo ng Bulindap, sangkot ang ilang pulis Maynila. Maganda yung dalo mo. Saan yan? Bigyan mo na lang ito, merienda. Bigyan mo merienda. Tinutukan ng XXX. Eksklusibo! German national na napakaraming sex video sa ilang mga kababaihan at binolestya pa ang sariling ampon na anak, isinumbong ng sariling asawang alimandin. Misis, pinagbabantaan ngayong patayin dahil sa inilantad na lihim, nagpasaklolo sa XXX. Expose. Mga dibaril na tanod sa isang barangay sa Quezon City, ilalantad ng XXX. Imbes na batuta, mga hindi lisensyadong baril ang umani gamit nila sa pagruronda. At yan ang mga istoryang dapat niyong abangan ngayong gabi. Sa programang walang inuurungan kahit pa inuulan ng pagbabanta mula sa aming mga nasasagasaan. Ito ang eksplosibong expose. Di pa man tapos ang issue ng usapin sa impeachment case laban kay Chief Justice Renato Corona hinggil sa umano'y tagong yaman nito, heto't isang kaso na naman ng hidden wealth daw ang isinusumbong laban sa isang gobernadora ng Occidental Mindoro. Ang ginawang pagsasaliksik ng XXX o umano'y questionableng yaman nitong politiko tulad ng magarang mansyon, heto't panoorin ninyo. Hidden wealth. Ito ang bit-bit na expose ng isang dating kawani ng gobyerno na mula pa sa lalawigan ng Occidental Mindoro at nagpakilala sa pangalang Apollo Francisco. Kalakip ng kanyang expose ay ilang mga dokumentong kanyang nakuha sa pamamagitan ng sariling pananaliksik. Isang luxury mansion ang kanyang nadiskubre na pag-aari di umano ng kanilang gobernadora. Sir, ano ho yung nadiskubre ninyo tungkol sa mga pag-aari ni Governor Sato? Ang governor namin sa Occidental Mindoro currently si Governor Josephine Ramirez Sato. Habang naghihirap ang probinsya namin, siya naman ay busy na mag-accumulate ng properties at ang most visible nga na na-acquire niya ay yung property niya sa Antipolo City. Nag-acquire siya ng dalawang prime lots doon sa isang mamahaling subdivision doon na nagkakahalaga ng 12.6 million. Sa nakalap ng mga ebidensya ni Apollo, dalawang Certificate of Land Title mula sa Registry of Deeds ng Antipolo City, pawang nakapangalan kay Josephine Sato ang dalawang magkadikit na lupain sa Mission Hill Subdivision na matatagpuan sa Antipolo City. At sa mga absolute deed of sale ng mga ito, makikitang pawang binili ang mga lupain sa halagang 6,333,000, habang ang isa naman ay sa presyong 6,297,000 na may kabuoang halaga na 12,630,000 pesos at nabili noong Enero ng taong 2009. Gayong base sa nakuhang kopya ni Apollo ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng kanilang gobernadora noong 2009, bagamat nakadeklara nga ang nasabing lupain, nakasaad doon na may assessed value lamang itong mga lupa na 4,500,000 pesos at may current market value na 9 million pesos.
Habang sa SALN naman ni Governor Sato noong 2010, nakadeklara rin ang nasabing mga lupain na may assessed value na 4,500,000 at current market value na 9 million pesos. Papaano nga bang nangyari iyon? Gayong sa deed of sale ay mahigit 12 milyong piso na ang halaga sa nabiling lupa. Bukod sa mga nakitang value discrepancy ni Apollo sa 2009 at 2010 SALN kontra sa absolute deed of sale na mga lupa na nakuha niya, may hindi pa rin daw idineklara si Governor Sato. Kung kanyang lote na binili at yung pinagagawang bahay, magkano lumabas yung presyo nun? In-undervalue niya yun sa kanyang SALN. Sabi niya, 4.5 million lang ang isa. Nakuha namin lahat ng dokumento kontra dun sa sinasabi niya. Tapos nagtayo siya dun ng isang luxury mansion na sa estimate ng mga engineers, sinangguni namin ay nasa mga 45 million na. 80% completed. Kung totoo ang halaga ng estimate sa pagpapatayo ng ginagawa pang mansyon, tanong ni Apollo, paano raw ito mababayaran ng kanilang gobernadora? Gayong base sa nakasaad sa idineklara nitong SALN noong 2010, mayroon lamang itong net worth na 19,400,000 pesos. Completely and totally disproportionate, out of proportion. Kung kukomputin mo yung kanyang salary bilang public official as governor, ang average niya lang sa isang buwan, 50,000 lang eh. At yung wala naman siyang other businesses, naliban dun sa isang rice and corn milling na hindi na nga nag-ooperate ngayon eh. Kaya wala naman siyang ibang visible income, pati yung kanyang asawa. At kung meron man, dapat diniklara niya sa SALN niya. Ginawa raw niya ang paglantad upang gisingin ang kamalayan ng kanyang mga kababayan sa Occidental Mindoro. Patuloy pa rin daw nananatili sa 3rd at 4th class municipality ang karamihan sa mga kabayanan sa kanilang probinsya. In the course of her 23 years in public service, maraming basic services na hindi na-deliver. Mahirap ang mga tao, farmers, fishermen, at lalong-lalo na yung mga infrastructure. Ang roads and bridges namin talagang grabe, lalo na pag season ng tag-ulan. Upang patunayan ang kanyang sumbong ukol sa naturang luxury mansion, isinama kami ni Apollo sa lugar na siyang kinaroroonan ng mansyon. Sa isang exclusive subdivision sa Antipolo niya kami dinala at doon itinuro niya sa amin ang mansyon na ito na inabutan pa naming may ilang kalalakihan pang gumagawa. Halos tapos na ito at sa aming nakita, malaki at hindi pipitsuging mansyon. Noong araw din iyon, ay minabuti kong sadyain ng personal ang Registry of Deeds ng Antipolo City upang doon magsiyasat. Agad na pinaberipika ni Chief ang dala kong papeles. Noon din ay ilang kumpirmasyon ang ibinigay niya sa akin. Binisita ko kayo para malaman kasi binigay po sa amin ito. At kailangan ko na malaman na kung totoo transfer certificate of title under Sato. There was a deed of opportunity sale in favor of Josephine Sato, Filipino, executed by BPI Family Savings. Magkano po? Appearing from these documents, it is amount 6.3 million, 6,333. Yung isa. Isa lang po yan, 633. Dalawa mo kasi yung lupa eh. Dalawa. The other one also came from BPI Family Savings Bank, sold by BPI Family Savings Bank to Josephine Sato for an amount of 6,297,000.
Ayon pa kay Attorney Loriega, sa pamamagitan ng isang deed of absolute sale ang pagkakabili ng mga naturang lupa, kaya maaari raw ituring na cash ang pagkakabili sa mga ito. Wala akong nakikita ang conditional which would indicate the proceeds of a loan was used on this. But that would not be sure because hindi ko alam kung saan kung nag-loan siya o hindi. But what we could see from the title, wala namang annotation ng position. Tinungo rin namin ang tanggapan ng City Engineers Office ng Antipolo City at bagamat di sila nagpaunlak ng panayam, siniguro naman nilang nasa record nila ang mga building permit na nakapangalan sa isang Josephine Sato. Upang maintindihan ang ilan sa mga dokumento ukol sa nakatayong mansyon sa lupain na pag-aari ni Governor Sato, isang civil engineer ang aming kinonsulta ukol dito. Ayon sa building permit na ipinasa ni Sato para sa pagpapagawa ng kanyang mansyon, mayroon itong kabuuang 1,029.37 na floor area. At upang maistema kung gaano kalaki ang maaaring magastos kung sakaling magpapagawa ng mansyon sa ganoong kalaking floor area, ayon kay engineer, sa kasalukuyang kalakaran ng konstruksyon ng mga bahay, ay gagastos ang sinuman ng may halagang 30,000 pesos kada metro kwadrado kung magpapagawa ng mansyon. At base dito, isang estimated computation ang ibinigay sa amin nitong inhinyero. 1,029 sa say 30,000 per square is around more or less mga 30 million. Yung 30 million pwede yung swimming pool or other amenities within the compound. Para magbigay linaw sa alegasyon ng tagungyaman laban sa kanya, kinuha namin ang panig ng gobernadora ng Occidental Mindoro na si Josephine Sato. Kung ito ay loan sa bangko, at kung sasabihin mo na yung acquisition cost, dahil ina-amortize ko lang yan every month. So ang nakalagay doon talaga is the constant figure of 9 million which is my loan from the bank. So yung nakalagay doon sa deed of sale was 12 million. Pero yung 12 million na yon, dahil yun lang ang nasa deed of sale, hindi pa nakakasama doon yung mga interest na babayaran ko. So nung inilagay ko yon, actually ang nababayaran pa lang namin is mahigit na 2 milyon. Ang naibabayad ko pa lamang doon sa lote na yan ay kulang-kulang na 3 milyon. Kaya ang inilagay ko doon ay yung pagkakautang ko sa bangko. Inamin din sa akin nitong gobernadora na may 29 million pesos na ang kanyang nagastos para sa pagpapatayo ng kanilang mansyon. Pero mula raw sa perang pinagbilhan ng lupa na pag-aari ng kanyang asawang Japanese national na umabot daw sa 50 million pesos ang ginamit sa pagpapatayo ng kanilang mansyon. Yung kontrata ko with a construction firm ay more or less 29 million. At inaakusa ako na ill-gotten wealth daw yon. Yung pera na ipinagpagawa ng bahay na yan ay galing sa pagbebenta ng lupa ng aking asawa dito sa 1195 EDSA. At alam po naman natin kung gaano kataas ang presyo ng lote po sa EDSA. Tinaya ng aking asawa sa EDSA, ayan ay kanyang conjugal property dun sa kanyang first marriage. Kaya kung hahanapin nila rin sa akin na hindi rin diniklara yung property na yan, ay hindi ko maidideklara dahil wala akong interest doon. Dagdag pa ng gobernadora, wala siyang itinatagong yaman. At ang dahilan raw kaya hindi niya agad naideklara ang pagpapagawa ng mansyon ay dahil... Hindi ko naman matatawag na mansyon, pero yun ang tawag nila. Sinasabi rin kasi nila na dapat ay idiniklara ko sa SALN ko yung bahay. Pero ang pinag-uusapan natin dito ay yung SALN ko ending December 31, 2010. Nag-apply kami ng building permit sometime in 2010. Pero alam naman natin yan, that is of public knowledge and judicial notice na nung panahon na yun ay nagsunod-sunod ang landslide sa Antipolo. Itong property na ito is on top of a hill, bangin yung unahan at tagiliran.
So sinabihan kami ng engineer na i-hold yung construction at magpa-soil analysis kami. So noong 2010, na-delay ang construction. So kung ang SALN ko ay December 31, 2010, halos wala pa kaming construction doon. So hindi ko pa pwedeng ideklara dahil hindi ko alam kung dahil sa resulta ng soil analysis ay mag-iiba yung presyo ng bahay. So ngayon, dapat i-deklara ko na yan sa 2011 SALN ko, which is only due for filing itong 2012. Hinala ni Gobernadora, politika ang nakikita niyang dahilan kaya ginagawan siya ng malisyosong issue ukol sa kanyang mansyon na iginigiit niyang mula naman sa lihitimong pondo. Gob, sino ba si Apollo Francisco? Si Apollo Francisco po at ako po ay nakikiusap din sa inyo na tingnan din po ang background niya. Yan po ang nag-file ng napakaraming kaso sa lahat po ng kakampi ko sa politika. Bagay na pinabulaanan naman ng tipster na si Apollo. Hindi politika, wala namang ano. Kasi hindi naman ako kandidato. Bawal ako magkandidato against sa religion ko. Eroded na yung public trust namin sa kanya eh. Kaya ako pumunta dito kasi para ma-expose siya. Kasi siyempre influential siya. Who would dare challenge a governor, powerful governor, by an ordinary citizen like me? Ang mga paliwanag ni Governor Sato sa alegasyon ni Apollo ay isinangguni namin sa tanggapan ng Civil Service Commission. Humingi kami ng paliwanag sa tamang proseso ng pag-file ng Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Ayon kay Director Ariel Ronquillo, dapat ay ang kabuang presyo ng ari-ariang binili ang idinideklara sa SALN. Maliwanag naman kasi sa form na pag bumili ka ng property, dapat i-declare mo yung assessed value, yung fair market value, and then the acquisition cost. At pag sinabi natin acquisition cost, this is the cost or the price that you paid for purposes of acquiring the property. Kasi yung loan, paraan mo lang yun para makuha yung pera na pambili, no? So, kung magkano man binili yung property, dapat naka-indicate pa rin yun. Pero yung amount ng loan mo, dapat naka-indicate rin doon sa liability column. Kasi inutang mo yun eh. Dapat nakalagay yun dyan. So, yun nga, maliwanag na nagkamali siya ng lagay doon sa acquisition cost. Kasi imbis na inilagay niya yung cost na ginamit para ma-acquire yung property, ang inilagay niya ay yung fair market value. Ang question doon intentional ba yun? Meron ba siyang intention na mag-undervalue? Meron ba siyang itinatago dyan? That should be made a proper subject of investigation. Paglilinaw pa ng direktor, dapat rin na nakadeklara sa SALN ang kahit anong itinayo sa lupa, tapos man ito o hindi pa. Sinabi ko yun, directly. Pag sinabi nating improvement, everything that you added to the land, no, to the real property, that has a value by itself. And sa tingin ko kasi, maski hindi pa tapos, may value na yun eh. Hindi ka naman makakapagpa-improve doon kung hindi mo ginastusan eh, yung inilagay doon. Maski hindi pa siya konkretong tapos na bahay, for example. No? So, may mga improvements na yun. May value na yun. Maski hindi pa siya tapos as a bahay. Samantala, sa kabila ng depensa ng gobernadora, pinaninindigan ng nagrereklamong si Apollo Francisco ang kasong recovery of unlawfully acquired wealth at plunder na isinampa niya laban kay Governor Josephine Sato sa tanggapan ng Ombudsman. Tapat ang XXX sa misyon naming maipalabas ang katotohanan sa bawat pagsisiwalat na ipinasisiyasat sa amin, lantad o taguman. Magbabantay kami sa bawat panig sa pagbibigay ng kanilang mga akusasyon, pati na kontra-alegasyon. Umaasa kami na sa pag-usad ng investigasyon sa problemang ito, hindi na lamang laki ng halaga at lawak ng ari-arian ang aming susukatin, kundi ang katapatan at pag-aksyong walang kikilingan. Isang impormasyon ang tinanggap ng XXX
XXX hinggil sa di umunay questionableng pagdemolish ng 17 mga gusali sa loob ng Clark International Airport sa Pampanga na sinimulan noong pang nakaraang taon. Maganda naman daw sana ang intensyon ng pamunuan sa kanilang aksyon dahil ang mapagbebentahan ng mga materyales mula sa mga ginibang gusali na nagkakahalaga ng 33 million pesos ay idudonate daw sa mga kapatid nating kita. Pero sa sumbong na nakarating sa amin, hindi raw ganito ang nangyari. Kaya't ang tanong ngayon, sa donasyon nga ba napunta ang pera o sa isa na namang anomalya? Dito po natuon ang aming investigasyon. Ito ang ilan sa mga infrastrukturang iniwan ng mga Amerikano sa loob ng Clark Freeport Zone sa Angeles City, Pampanga, 18 taon na nakalilipas. Pero mula raw nang iwan ito ng mga kano, hindi na raw nagamit pa ang mga gusaling ito. Bagay na pinanghihinayangan daw ni Candaba Mayor Jerry Pilayo. Yan lang ang naiwan ng mga Amerikano sa Pampanga. Doon na pwedeng pakinabangan. Kung maalala mo, siguro mga more than 60,000 yung mga halos Kapampangan na nagtatrabaho sa mga call centers. Kinausap ko si former Secretary of Labor at saka yung Director General ng TESDA. Sabi ko, invest na umuwi pa sa mga kanilang lalawigan like Tarlac, Zambales, yung mga nagtatrabaho sa call center sa Clark, meron na tayo kagong existing na struktura dito sa loob ng Clark na pwedeng gawing dormitoryo. Bukod dito, maaari rin daw itong makatulong sa agrikultura ng Pampanga at maging sentro ng kalakalan sa buong rehiyon. Gagamitin natin na parang bagsakan kamukha ng mga bulaklak na galing at saka nagaling ng Baguio, yung nasa Dangwa, yung gulay na galing ng Baguio, yung gulay na Biskaya. Pwedeng gawing parang food terminal ito, no? Willing din akong mag-list na mura, no? Dahil may nakausap akong investor na gusto niya yung concept ko na magkaroon ng one-stop shop dyan. Kaya naman laking panghinayang nito nang mabalitaang ginigiba ang mga naturang gusali. 2009, merong giniba doon sa 5 building na magkatabi. Hanggang nanghihinayang ako dahil yung kalahati, part nung ginagamit namin palengke, yung farmers market ng mga magsasaka natin dito sa Candaba. Agad daw siyang nagtungo sa pamunuan ng Clark International Airport Corporation. Kinuha ko yung atensyon ni Mr. Ricaport. Sabi ko naman, bakit giniba ito? Pinakikinabangan pa natin at may gagamitin. Nausap ko rin si Mr. Luciano, kako, ba't mo giniba? Sayang naman itong struktura. Sabi niya, pasensya ka na si Jerry, sabi niya, ibibigay natin yung mga building niya sa mga ita. No? At dito sinabi niyang ita, okay na. Base sa mga dokumentong nakalap ng XXX, Abril nung nakaraang taon, nang magsimulang lumiham ang Banban Aita Tribal Association o BATA sa Presidential Management Staff upang hingin bilang donasyon para sa mga katutubo ang mga materyales sa mga lumang gusali sa loob ng Clark Freeport Zone na di na mapapakinabangan tulad ng yero, bakal at kahoy. Agad naman tumugon ang pamunuan ng Clark International Airport Corporation at 4 na gusali ang agad na ginawad sa samahan. Ito ay ang mga buildings 7140, 7246, 7257 at 7208. At dahil nga sinabing donasyon naman ito sa mga kababayan nating mga Aita, hindi na nga umangal pa noon si Mayor Pilayo. Subalit January 2010, ilan pang mga gusali ang dinimolish din. Pero itong 2010, yung mga ibang buildings to sa tabi-tabi, mga siguro another mga 15 o 16 buildings, nakita ko may mga crane na naggigiba. Ang gaganda. Nanghinayang na ako. Batid ng alkalde ng Candaba na hindi niya nasasakupan ang lupang kinalalagyan ng mga ginibang gusali. Pero bilang isang public servant, anya, bilang Kapampangan, yan lang ang naiwan ng mga Amerikano sa Pampanga. Doon na pwedeng pakinabangan. Ayon sa siyak, lahat daw ng mga gusaling giniba
ay ginawang donasyon sa mga katutubong Aita. Pero diskumpiyado raw ang alkalde. Kaya naman, sumulat daw siya sa board ng SIAC upang paimbestigahan ang mga ginibang mga gusali. Nagulat naman daw ang chairman ng board of directors ng SIAC nang malaman ang naturang demolisyon dahil wala pala itong permiso mula sa kanila. Sumulat ako officially sa board ng Clark International Airport ng chairman si Mr. Mangyo. Nag-conduct sila ngayon ng investigation hanggang hindi pala alam na nagiba yung mga buildings. Kaya naman bago pa tuluyang maubos ang mga gusali, agad nang ipinag-utos ng board ang agarang pagpapatigil sa demolisyon. Sinubukan naming kunin ang pahayag ng chairman ng board of directors hinggil sa naging resulta ng kanilang investigasyon, pero hindi siya nagpaunlak ng panayam sa amin. Sa halip, isang text message ang ipinadala niya sa pamamagitan ng kanyang abogado. Nakasa doon na hindi na raw siya magbibigay ng interview na may kinalaman sa dinimolis na gusali sa Clark dahil nasa ombudsman na daw ang usapin. Nabanggit din sa naturang text ang tila naging sentimiento ni Ginoong Mangyo tungkol sa dati naming expose sa isang subdivision sa Pampanga na kanyang pagmamay-ari. Nais linawin ng XXX nang hinihingi naming pahayag at impormasyon sa aming investigasyon ay para sa kaso ng demolisyon sa Clark, kung saan si Ginoong Mangyo ang chairman ng board of directors ng SIAC at isang public servant. Kaiba sa dating issue ng Lakeshore Subdivision na siya ang pribadong may-ari. Gayunman, di man humarap sa amin si Chairman Mangyo, nakakuha naman ng XXX ng kopya ng final report ng fact-finding committee na binuo ng board of directors. Ayon sa kanilang isinagawang audit, aabot daw ng 33.5 million pesos ang halaga ng 17 gusaling dinimolis. Samantalang wala pang 1 milyon ang halagang may resibo na napunta sa mga sinasabing benepisyaryong mga katutubo. Ang tanong ngayon, saan napunta ang 32.7 million na walang resibo? Nakasaad din sa naturang report na ang mga gusaling dinimolis ay maaari pang maipaayos at magamit. Maliban dito, hindi rin daw nasunod ang tamang proseso sa pagbibigay ng donasyon. Dahil dito, reprimand ang naging rekomendasyon ng board laban sa presidente ng SIAC na si Victor Luciano. Kaugnay nito, tinawag namin ang atensyon ni Ginoong Luciano. Ang kasagutan ni SIAC President Victor Luciano sa lahat ng aligasyong ibinabato sa kanya, sasagutin sa pagbabalik ng XXX. Sa gitna ng lahat ng aligasyon laban kay Clark International Airport Corporation President Victor Luciano, siya na mismo ang pumunta sa tanggapan ng XXX para sagutin ang mga akusasyong ibinabato sa kanya. Okay, Mr. President, bakit po ninyo ipinademolish ito pong mga building na to? Gayong sabi po ng nag-aakusa, ito daw po mapapakinabangan pa. Hindi pa naman gaanong sira. Una-una, alam mo, ang Clark, mula nung iniwanan ng mga Amerikano yan, 1991, at maraming yung mga na-damage ng eruption ng Pinatubo. No? So halos lahat yun na nagiba eh. Merong mga maayos, merong hindi. Bago namin i-donate yun, titignan muna namin. Nagkakaroon ng engineering evaluation. Titignan talaga kung unserviceable na, hindi na pwedeng i-repair, o kaya mas magastos pang i-repair kaysa kung magtayo ka ng bago. So, in-inspection po ito ng mga tao ninyo? Oo.
properly inspect. Dalawang organization mag-inspect niyan. Una, internally yung aming engineering at saka yung aming tinatawag na general services. Okay. Okay, meron pong investigation na ginawa yung parang audit committee po ng SIAC. Ano po? Sabi po nila, the buildings that were demolished were economically repairable and serviceable. Ano po sagot niyo rin? Wala yan. Audit yan eh. That audit committee is not competent, no? Ano yan? Board members yan eh. Wala naman sila nung tinatawag na engineering background. Invento yun. Kasi ang report ng auditor sa kanila, sa audit committee, ay 3 million. Saan nanggaling yung 3 million? Yan hindi ko malaman. Yung kumuha sila ng auditor namin, internal auditor, chinek yung value, nagbigay na report, 3 million yung value. Invento? Ang ibig po ba niyong sabihin, sir, inimbento ng Board of Directors ang kanilang final report sa fact-finding committee? Sa puntong yon, inusisa po na rin ang tungkol sa pinagbentahan ng dinimolish na gusali na kalaunay binigay daw na donasyon sa mga AITA. Ito po isang diretsahan tanong. Kayo po ba ay nakinabang dito, Mr. President, dahil ang aligasyon po ni Mayor Jerry Pilayo, nagnakaw daw po kayo ng pera ng bayan sa kaso ng demolition na ito? May isang kusing, wala kaming, kung makakausap mo yung mga AITA, kumisan nga, pag pupunta sila sa amin, kahit na wala itong demolition, ay binibigyan namin. Frankly and honestly, may isang kusing, wala kami pinanginabangan dito. Meron po ba deed of donation dito? Wala na deed of, wala pa kami dito sa deed of donation kasi marami sa kanila mga informal groups. So, pwede naman yun. Kaya lang, hindi ko na, meron ba kayong abogado dyan? No? Magiging masyadong formal eh. Sila yung mga tribal groups lang, chieftain. Alam mo naman, hindi naman matataas ang mga pinag-aralan. No? Maliban dito, nakausap din ng XXX ang dalawang grupong sinasabi ni Ginoong Luciano na nagsagawa ng inspeksyon sa mga gusali bago to dinimolish. Ang ginawa namin at the time is just a physical inspection ng building para ma-assess kung mapapakinabangan pa ba ito o pwede pa bang gamitin or pwede pa bang i-repair. So yung mga buildings na ito na makita namin, sira-sira na yung loob at pagka ipagawa man, masyado ng mahal. Makikita mo dyan kung sa labas, makita mo parang magandang building. Pero pumasok ka sa loob niya, ay kung siya sira-sira na. Lalo na yung mga kahoy, inano ng anay. Namumulot ng mga... Sa harap na magkaibang opinyon ng dalawang panig sa isyong ito, ikinasa na namin ang sarili naming investigasyon. Kasama ang isang independent engineer, personal na sinilip ng XXX, ang gusaling dapat sanay na i-demolish na rin, kundi ipinapigil ng Board of Directors ng SIAC. Halos giba na rin ang buong gusali, pero nakatayo pa rin ang mga bakal nito. Talaga nga bang wala ng halaga ang mga materyales ng mga gusali? Dito sa natitira pang nakikita ko, yung mga bakal pa na nandyan, sa tingin ko maganda. Kung gusto mong itayo ulit, sa tingin ko po pwede mo pang itayo at magtayo ka ulit ng panibagong warehouse. Kung yan ang gagamitin mo, po pwede mo pang gagamitin yan. Mukhang hindi pa sira eh. Dalawa sa pinakamalaking kontraktor sa scrap trading business sa San Fernando, Pampanga ang pinuntahan din ng XXX para hingin ang kanilang opinyon sa pag-estima sa mga materyales na mga gusali na sinasabing dilapidated na. Ayon sa kanila, noon daw ay nakita rin pala nila ang naturang mga gusali. Kaya naman kung naabisuhan daw sila sa nangyaring bentahan, malamang daw na sure buyer sila. Nakita ko na yan. Kaya lang, sabi sa amin na i-demolish. Pero hanggang sa nalaman mo, hanggang taon na ito, hindi na ako nabisuhan lang. Pero interesado ako. Sariwa pa, maganda. At alam ko, yung klase ng yero, parang first class kumpara ngayon. At saka yung mga kahoy niya, kumpara sa bago ngayon, malayo siya.
Per building ang estimate ko eh. Noong unang tinignan ko yan, unang tawag ko nun, 1.5 per building eh. Sa pag-iestima ng dalawang independent contractors, lumalabas na malaki pa ang halaga ng mga materyales na sinasabing dilapidated na daw. Bakal malaki halaga nun. Yung uling kinalas na yun, pinakamura nga, 2 milyon. Pataas. Bukod dito, kinonsulta ko rin ang Commission on Audit hinggil sa mga requisitos sa pagbibigay ng donasyon. Sa pahayag kasi ni Ginoong Luciano, wala daw deed of donation ang nagawa dahil informal groups naman daw ang kanilang pinagbigyan. In cases of donations, there are certain formalities that we should follow. No? Pagka ang value ng personal property ay umaabot ng 5,000 pesos o kaya mas mataas, kailangan yung donation ay nakasulat. Absolute yung requirement na in writing talaga. It has to be in a public instrument. Yung general law natin sa civil code, pag donation kasi stricto. Kung ano yung required na formalities, kailangan sundin mo. Otherwise, the donation will be considered invalid. Hinanap din ng XXX ang mga aitang sinasabing mga benepisyaryo ng mga dinimolish na gusali. Nakipagkita sa amin ang mga ito sa opisina ng SIAC kasama ang kanilang naging ahente sa pagbebenta ng materyales na si Josie Gomez. Ayon sa chairman ng bata na si Oscar Rivera, totoong nabigyan nga silang mga katutubo ng mga donasyon mula sa SIAC. Ako, 2 building, madam. Yung nakatotal kay Josie, yung nakuha ko. Yung 1.3. Ang totoo po, madam, yung utang, dahil siya may alam, hindi naman kami nakikipagpirmahan sa buyer. Siya yung nakikipagpirmahan, kaya ganun umabot sa 3.3. Maging ang presidente naman ng ABC Tribal Chieftain ng Liga ng mga Katutubo na si Oscar Dizon, kinumpirma rin na may natanggap siyang donasyon na umaabot sa 10.5 million pesos. Sa mga tao namin. Yung mga 10.5 po, meron po kami nabigyan ng mga scholar, saka nagpagawa ng mga sasakyan, saka mga panggas, saka mga kuryente, yung mga pump, saka po yung daycare center, saka po mga bigas. May 300 po sako yung nabigay namin sa mga bawat kumilig sityo. Isang sityo ang inakyat ng XXX para beripikahin kung umabot nga ba sa kanila ang milyon-milyong donasyong galing sa SIAC. Bakit kami? Pinipilit sa amin yung halagang hindi naman namin ang nakaabot sa amin. Naibigay po ni Gomez sa amin, 100 na bigas. Saka yung mga sardinas, kape, at asukal. Yun lang po. Ilan po kami rito? Tig 5 kilo. Tanggap lang namin, hindi namin pagkakailasan nyo, bigas lang, wala na. Yung mga scholar na nakasaad dito, wala po. Ang nagbibigay dito sa amin ng scholarship, yung UST. Saka may ibang NGO, yun lang. Yung tubig namin dito, bumibili pa ako sa village. Bawat isang container, 10 piso. Inaakit dito yung tubig namin. Ito nga, gusto namin maligo ngayon, tag-init na ito, gusto namin magdilig, hindi kami makapagdilig sa halaman namin, natutuyo na. Pawaw nakalagay dito, pawang kasi nangalingan, hindi totoo. Kung gusto niyo po mag-imbestiga kayo, maglakad tayo dyan, hanapin niyo kung mayroong patubig dyan. Pakiramdam daw ng mga katutubo, ginagamit lang silang mga aita. Ang nagamit dito ay mga katutubo. Gumawa sila ng drama nila para kikita sila. Ang sabi nila, siguro pagkain ng katutubo ito dahil gusto namin matulungan yung katutubo. Pero wala naman tinutulong na nangyayari. Eh kami po, naghahanap kami sa hangin. Pero saan nga ba o kanino nga kaya napunta ang pera? At bakit nga ba walang resibo ang mga transaksyong ito? Pinasagot namin ang tanong na ito sa taong nag-ahente sa napagbentahan ng materyales.
Wala talaga resibo kasi ano lang, verbalan lang yung pag-uusap. Pag sinabi yung presyo ng building, yan, Josie, kunin ko 500, 300, ganun. Ano po? Milyon-milyon? Verbalan lang? Tinanong din namin ng direksyahan si Josie kung magkano nga ba talaga ang naging komisyon niya sa nangyaring demolisyon. Aminado naman siyang malaki-laki rin ang kanyang kinita sa naturang transaksyon. Binibigyan ako ng mga katutubo 100,000. Tapos 950 sa buyer. Tapos bibigyan ako ni chairman 50. Ibali 1.1. Samantala, nito lang ng September 30, isang liham ang napasa kamay ng XXX. Sulat yun ang Board of Directors ng SIAC sa tanggapan ng Ombudsman. Hinihiling ng mga ito na pansamantalang suspendihin ang presidente ng SIAC na si Victor Luciano. Sa dahilang maiimpluwensyahan daw niya ang kanyang mga sariling biktima para pumabor sa kanyang mga ito. Bilang mga dokumento rin daw kasi ang nadiskubre nilang dinoktor at inimbento daw ng presidente nang may lumabas ng mga reklamo laban sa kanya. Isa na rito ang dokumentong ito. May 14, 2010 kasi nang isang sulat ang ipinadala ni Ginoong Luciano sa Commission on Audit para inspeksyonin ang 4 na gusaling nakatakdang gibain. Pero sa isa pang dokumentong May 14 din ang petsa, sinasabing na-inspeksyonan ng COA ang 4 na gusali bilang tugon sa hiling ni Ginoong Luciano. Pareho ang date ng request at ang date ng sinagawang inspeksyon? Oh, come on! Ganun lang kadali? Si Sir Constantino Gatchalian. Pinuntahan ng XXX ang resident auditor ng COA ng SIAC na si Constantino Gatchalian na siyang nakapirma sa naturang liham para hingin ang kanyang panig. Ngunit, wala raw ito at naka-forced leave. Wala siya, naka-leave. Nag-first leave siya. Apo. Sa kasalukuyan, ay nasa ombudsman na ang patong-patong na kasong kriminal at administratibo laban kay SIAC President Victor Luciano at 12 pang kasamahan nito. Matapos marinig ang pahayag ng mga taong isinasangkot sa isyong ito at mailatag ang kani-kanilang ebidensya, nasa kinauukulan na ngayon ang pagpapasya para palabasin ang katotohanan. Asahan na tututukan at babantayan ng XXX ang magiging resolusyon sa problemang ito. Umano'y questionableng paraan ng pagtuturo. Yan po ang sentro ng reklamong pinarating sa XXX laban sa isang international school sa Bulacan. Halimbawa po ng reklamo, tinatalakay na raw ang mga subject na tulad ng science at math na nagtataglay ng mga mahihirap na paksa na hindi naman daw akma sa mga grade 1 students. Pati ang ilan nilang textbooks ay nahinala rin daw. Narito po ang pagtugon at aksyon namin sa seryosong sumbong na ito. Gusto mo pong pumasok? Ha? Bakit? Ikaw... Gusto mo bang pumasok? Bakit? Ha? Ayaw mo na? Ayaw mo? Ganito ang naging tugon sa XXX ng kapwa 7 taong gulang na magpinsan nang tanongin namin sila sa dahilan kung bakit ayaw na nilang mag-aral. At dahil menor pa ang dalawa, ang kanilang lolo na si Professor Orlando Oronce, isang dalubhasang profesor sa matematika at author ng mga mathematics textbook, ang siyang magpapaliwanag sa XXX ng naging trauma at phobia raw ng kanyang mga apo sa pinapasukang eskwelahan. Kasi yung mga apo ko, pagpunta ko doon sa bahay nila, Lolo, ikaw na nga sumagot nito, hindi namin kaya, sabi sa akin. At nang makita at basahin raw ni Professor ang textbook ng kanyang mga apo, dito na raw niya natuklasan ang problema. Pinakita yung start ng klase, binigay yung mga materials. Akala ko hindi pa yun ang textbooks. Kasi talaga nang hindi talaga sila textbooks.
Kaya nung pumunta kami doon sa school, nakausap ko yung coordinator, nung ko lang nalaman na yun na pala yung pinaka-books nila. Cerebrum controls reasoning and judgment. Cerebellum controls our muscular reflexes. Paleontology studies the past through fossils. Mathematics, what is 1/8 of 48? G is a point which coordinates are 5 and 2.5. Ganito raw ang ilan sa laman ng mga textbook para sa grade 1 students ng Darwin International School na kine-question ng may 2 dekada ng profesor at textbook author. Maging ang libro para sa subject ng math na kanyang field of expertise ay nireview rin daw ng nag-aalalang lolo. Hindi naman tinuturo ng ganito pag-aad. Pagka sa grade 1 dapat vertical. Kasi nga, hindi alam yung place value. Yung sequencing, wala sa sequence. Merong, ang unang lesson nila doon, skip counting. Eh dapat bago ka mag-skip counting, alam mo na yung place value. Tapos mga 3-digit numbers na hindi, yung bata nga hindi pa marunong mag-add, magbilang 1 to 100. Eh yun, may 600, may 700. Eh hindi nga marunong mag-add yung bata eh. Paano sa makakapag-divide? Eh hindi pa sa marunong mag-multiply, lalo na hindi sa marunong mag-add. Sa tingin ko, yung capacity ng bata na matuto sa grade 1, eh hindi pa pwede yun. Bukod sa muli, hindi angkop na nilalaman ng mga textbooks para sa mga grade 1 students, maging ang pisikal na itsura nito ay hindi rin daw papasa sa kanya. Hindi ko kasi masasabi na textbooks to eh. Kasi ito parang pinulot-pulot lang nila kung saan-saan, tapos ginawang books. Kasi familiar naman ako sa mga books, kaya talaga hindi papasa na books to. Bilang isang textbook author, ay alam ni Professor Oronce kung ang isang instructional material o textbook ay nakakasunod sa panuntunan sa pagtataguyod ng edukasyon ng mga estudyante. Lahat eh, kulang eh. Lahat kulang. Sabi nga sa DepEd, yung minimum learning competencies dapat nandun. Wala akong nakita kahit isa. Pati ang kurikulum ng nasabing eskwelahan ay sinuri rin ng profesor. Hindi ako nakakita ng school na ang syllabus, ang curriculum, ang course outline, eh sikreto. Hindi may pakita. Yung sa curriculum, kung ano daw yung pages ng book, doon daw sila nagbabase. Pati ni Professor Oronce ang kahalagahan ng angkop, maayos at tamang preparasyon sa sistema ng pagtuturo, lalo na sa mga estudyanteng nasa unang baitang ng elementarya. Nasa estadong ito raw kasi nagsisimula ang pundasyon ng kaalaman ng mga bata, kaya't lubha raw siyang nababahala ngayon para sa mga apo. Talagang hindi pumasok. Talagang umiiyak. Hindi niya naiintindihan yung lesson. Samantalang ito nasa prep, eh mga honor ito. Yung isa nga accelerated pa eh. Ang pag-aalalang ito ni Professor Orlando Oronce para kina John at JR ay kinonsulta namin sa isang clinical psychologist na si Dr. Estrella Chongson Magno. 7 years old lang sila, no? Kailangan talagang dahan-dahan para hindi sila masyadong na-overwhelm. Kaya sa eskwelahan may scope and sequence, no? Pero pag hindi na masyadong sobra yung mahirap yung material, it will be very challenging. Talagang mahihirapan ng bata. Instead of learning is fun, learning is yucky. Pinasuri rin namin kay Dr. Magno ang mga learning materials na ginagamit ng mga apo ni Professor Oronce. At sa 23 taon raw niyang pagtuturo sa Manila International School sa grade 1, ay ngayon lang raw siya nakakita ng ganong klase ng learning material para sa ganong baitang. Mahirap. Masyadong naiiba. Masyadong mahirap yung material. I am just wondering kung anong klaseng the teacher really has to be very creative. Kasi kung hindi siya naiintindihan ng kalahati ng klase niya, that means there's something wrong, no? Sa mga isyong inilantad ni Professor Oronce na hindi raw textbook ang ginagamit ng Darwin International School at ang kawalan ng curriculum nito, tinapatan namin ng masusing pagsasiyasat ang mga isyong kanyang inirereklamo. Namin sa Department of Education Region 3 sa San Fernando, Pampanga
ang mga kinekwestyong textbook ng Darwin International School. Ito lang po, okay lang siya. Xerox ko na lang. So, nakaganyan po yan? Ito ganito. Wala silang books, wala ang books na tinatawag. Makalipas ang 3 araw, muli kami bumalik sa nasabing tanggapan kasama ang nagre-reklamong profesor na si Orlando Oronce para sa resulta ng kanilang evaluation. Lumalabas dito na ang Darwin International School, nasa curriculum tayo, no? Na ang lessons for grade 1, ang content nila by learning area ay fall under the Philippine Elementary Learning Continuum o competence. Ibig sabihin ito na nakakomply sila doon sa ating Philippine Elementary Learning Competence. Base sa mga evaluasyon na sinagawa ng ating mga supervisors, ang lahat ng materyales na isinilista rito ay workbooks. Hands-on at mga pagsasanay. Kaya nga, inaano natin siya, we classify those materials as workbooks. Sa deklarasyong iyon ng DepEd, napasado at nakakomply sa kanilang minimum requirements ang nasabing learning materials ng Darwin International School ay hindi may tago ni Professor Oronce ang pagkadismaya sa narinig. So wala pala talaga akong maasahan sa DepEd? Oo, wala pala. Pero hindi ako yung hindi po. Tinibag-break. Ito lang ang titingnan ko. Kasi iba basura na rin ito nga dito. Pero ito talaga sigurado ko kasi ako nagsusukat ng libro sa math. Pag-uusapan ng evaluation. Ayun na po yung evaluation. Di naman po. Ano eh, kung hindi mo nga masasagot dito sa math siguro natin. Siguro nga po. Matapang pa rin nanindigan ni Professor Oronce ang kanyang punto. Na mga oras na ito ay hinamon na niya ang DepEd na iharap sa kanya ang mga evaluators na nagpasa ng mga kinekwestiyon niyang textbooks. Kahit sino mahusay sa math, hinahamon ko ngayon dito sa DepEd. Wala po sila ngayon dito. Kaya na kahit sino magaling sa math sa DepEd, hinahamon. Ang sinasabi lang po naman natin ay itong appropriate po ba yung mga kaya yung mga learning topics. Pero ang sinabi niyo workbook, textbook po yan. Last resort namin dito. Pero hindi ako titigil talaga. Sariling, provided that yung deck namin, yung CESC ay incorporated sa kanila. Pero nga ganito yun? Nakita po ng deck. Ilabas niyo sa akin, tinignan ko ang deck eh. Ilabas niyo sa akin ngayon. Ilabas niyo sa akin ang deck. Kompleto ako ng deck dahil nagsusulat ako ng libro. Philippine Learning Competencies. Learning Competencies. Learning Competencies dahil nagbabasa ka ng lahat dyan. Dahil bigyan ako ng learning competencies. Ito na ang pinakakuha ng deck. Ito wala kayo. Tignan natin. Makakakuha ko tayo ng deck. Kaya talaga yung panlalaman ko yan kahit anong mangyari. Talk to somebody from the elementary. At gusto kong tanongin yung pinakamagaling dito sa DepEd, dito sa Region 3. Nang dumating ang pinakuhang kopya ng Basic Learning Competencies, ay pinakita sa amin ni Professor Oronce kung ano ang kulang. Tinukoy niya ang subject ng math sa grade 1. Curriculum for math 1. Dito, recognize cardinal numbers from 0 to 100. Pag recognize, hindi ka nagko-compare. Identify common objects according to color, thickness, size, shape. Wala rin dyan. Counts. Nandiyan, nasa dulo. Nasa dulo? Eh, biro mo naman magtuturo ka ng skills. Ikaw ba, pagka nag-evaluate, hinanap po yung skills. Nandun sa last page o sa first lesson, yung tama nga rin sa inyo. Count by 1 through 10. Tell the number of objects in a given set of 10 or less. Eh dito is keep counting. 3, 6, 9, 38, 41, 44. Hindi nga alam ng bata kung ano yung sequence. Ito lang po ba ang libro na yan? Yung sinasabi naman namin, for just for santo talaga. Sus Mariano pa rin po talaga. Original. 1 to 10, di po ba? Ay, 1 to 10. Eh, enrichment na nga po, hindi lang 10. Ikaw nga tinuturo eh. Magturo pa nga ng ganito. Kaya po, ang kanila, meron po kasing karapatan ng mga private school to enrich their curriculum. Bago ka mag-enrich, mag-basic ka muna. Dahil sa lumutang na isyong ito, mahalagang malaman ngayon kung ano nga ba talaga ang kaibahan ng textbook sa workbook.
At ano ba ang mas angkop na gamitin ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral? Sa kritikal na isyong ito, DepEd-NCR naman ang aming naging takbuhan para sa mga paglilinaw na kailangan. Kailangan mayroong basic na textbook yung mga bata. Ang textbook kasi kung makita ninyo doon sa DepEd, hindi siya kaagad may work skills. Mayroon siyang tinatawag na mga examples doon sa mga skill na ituturo sa bata. Dito kaagad test ito, di ba? Test ito, although may isang example o dalawang sample. In fact, titingnan ngayon, dahil may complaint naman yan, titingnan muna yung sagot. Pagkatapos may team doon sa regional office, pag-ascertain kung tama yung sinasabi nila o hindi, at malaman natin kung ano talagang violation nila. Para sa balanseng investigasyon, ginawa namin ang panig ng nirereklamong eskwelahan. Ito po yung textbooks nyo. Right. Kasi dito po yung complainant regarding dun sa mga nirereklamo niya. Kasi kumbaga wala daw mga backgrounder dito, walang basic. Ano pong masasabi nito? Hindi totoo yun. That allegation is baseless. First, I must say that if we are to evaluate this set of books, the first institution you should ask must be the DepEd. Ito po yung textbook? Yes, these are the textbooks. These are textbooks. Those materials are sword books. Inusisa rin namin kung may curriculum silang ginagamit na isa sa pangunahing rekesitos ng DepEd. You want to know the details of the curriculum, go to the material. Makikita mo. Dapat may curriculum. Ang curriculum niya dapat from kinder. Kung may kinder sila hanggang grade, kung anong grade sila. Ngayon, antayin lang namin yung answer ng school. Pagkatapos yung sinasabi ng superintendent, kasi kumukuha kami ng report galing sa superintendent, tapos i-forward sa regional office. Pagdating dito at yung kulang talaga, yun ang gagawin naming action na kailangang i-recommend na ang permit niya ay kailangang i-review o ano man yan based on sa investigation sa field. Depensa naman ng headmaster ng international school, natututo naman raw ang kanilang mga estudyante. Katunayan, nakakatanggap pa nga raw ang kanilang eskwelahan ng mga pagkilala. Kung may nagre-reklamong isa, hindi naman lahat nagre-reklamo dahil natututo yung mga anak nila. Ang National Achievement Test ng aming mga estudyante na nag-take noon ay pangalawa sa buong Division of Bulacan. Pwede ito po ay hindi, ang evaluation nila dito sa binigay niyo sa amin ay workbook. Sa mga nagbabanggang punto, sina Professor Oronce, DepEd at pamunuan ng International School sa issue ng textbook at workbook, maging sa kakulangan ng curriculum ng nirereklamong eskwelahan. Isa lang ang malinaw na may mga batang nakompromisong pag-aaral. Kaya't tiniyak namin hindi isasara ng DepEd ang pahina ng paghahanap ng resolusyon sa problema ito. Bagay na siguradong babantayan ng XXX. As soon as we get the report of the division office, kasi ngayon sinabi nila na urgent yung action ng school mo kukunin. Pagkatapos may conference sila ngayon, may meeting sa complainant. As soon as we get the report by tomorrow, makita namin kung anong gagawin. Kung meron po kayong alam ng mga kaso ng kategoryan, mga modus operandi o namang kabalbalan na nais yung pa-expose at pa-imbestigahan o mga taong gumagamit sa aming programa sa kanilang kabalastugan, maaari po kayong tumawag sa 414-2539. Bukas sa aming tanggapan Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaari din kayong mag-email sa amin sa xxx@abs-cbn.com. Titiyak po namin ang pagiging confidential ng inyong katauhan. Ako si Julius Baba. Dito bawat pagsisiwalat, may aksyong katapat. Ako po, si Pinky Webb. Ako po naman si Anthony Taberna. Hanggang sa susunod na linggo ng mga eksklusibo at eksplosibong expose.